Magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na sa inyong mga taga-subaybay sa inyong YouTube channel. Ang kwentong ito ay nangyari noong taong 1970. Ibinahagi ito ng sender na si Edgardo, isang binatang magsasaka na sa kasalukuyan ay marangya na ang pamumuhay. Simulan natin ang kwento noong nasa edad na 20. Isa pa lamang si Edgardo at kung kailan buhay pa ang kanyang lolo Valentino na nagbigay sa kanya ng kakaibang bagay na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Edgardo, apo, halika na muna at nang makapagmeryenda. Yaya ni Lolo Valentino sa kanyang apo. Sige pulo, tatapusin ko lang saglit tong inaararo ko at nang makapagpahinga na din itong kalabaw natin. Tugon naman ni Edgardo, sina Lolo Valentino at Edgardo na lamang ang magkatuwang sa buhay. Ang nag-iisa nilang lupa na wala pa sa kalahating hektarya ay sila na rin mismo ang gumagalaw nito para kahit na papaano ay may nakukuhaan sila ng bigas kapag anihan na at ang kalahati ng lupa ay gulay naman ang kanilang itinatanim. Masipag na bata ang pagpapalaki ni Lolo Valentino kay Edgardo. May takot din ito sa Diyos at may respeto sa kapwa. Sa ilang minutong lumipas ay natapos na din ni Edgardo ang mag-araro. Inilagay muna niya ang kalabaw nila malapit sa lubluban nito para makapagpahinga. Ano po ba ang merienda natin dyan, Lolo Valentino? Tanong ng binata sa matanda. Malamig na tubig sa kapanset. Nagluto ako. Sinahugan ko ng paborito mong karne ng baboy. Sagot naman ni Lolo Valentino. Aba, ang paborito ko sa lahat. The best ka talaga, Lolo. Salamat po. Pagkasabi nito ni Edgardo ay kumuha na siya ng plato, sa kanya ito kinargahan. Tinemplahan din niya ito ng siling labuyo, tinadtad na sibuyas at saka kalamansi para balanse ang lasa. Tuwang-tuwa palagi si Lolo Valentino habang pinpanood ang kanyang apo kapag ito ay kumakain. Naaaliw kasi siya, lalo na kapag nagustuhan ng binata ang inihahain niya para rito. Halos hindi kasi mawala ang pamumukol ng pisngi ni Edgardo dahil sa sunod nitong pagsubo hanggang sa hindi nauubos ang nasa plato nito. Mahal na mahal ni Lolo Valentino si Edgardo. Ang binata na lang kasi ang tangi niyang alaala kanyang anak na ina ni Edgardo at ng manugang nito na tatay ng binata. Bata pa lang nang maulila si Edgardo sa mga magulang dahil sa isang trahedya na hinding-hindi makakalimutan ng matanda hanggang sa ito ay nabubuhay pa. Pagkatapos nilang magmeryenda ay umidlip muna sila sa silong ng isang malaking punong kahoy na parati nilang tinatambayan kapag nagpapahinga sila. Meryenda at tanghalian na kasi nila iyon dahil pasado 11:00 na ng umaga at nasa katirikan na ang araw. Salitan pa sa pagsipol ang mag-apo para magtawag ng hangin. Grabe na kasi ang alinsangan ng mga oras na iyon, kaya maski na sa lilim sila ng puno ay hindi pa rin nila maiwasan ang pagpawisan. Maya-maya pa ay medyo nagsisigalawan na rin ang mga talahib sa paligid, palatandaan lang na may parating ng hangin na magbibigay ginhawa sa mga magsasaka. Hay salamat. Wow, sarap sa pakiramdam. Ano Edgardo habang ninanamnam ang lamig na dala ng hanging amihan. Mamayang 4:00 ng hapon ka na lang ulit, mag-araro Edgardo tutal, kaunti na lamang ang lupang aararuhin mo. Masyado kasing mainit ang panahon, kaya huwag mong ipagsalaparan ang kalusugan mo. May pag-aalalang saad ni Lolo Valentino sa kanyang apo. Si Lolo naman napaka-oa. Nakakalimutan mo na po yata, Lo, na sanay ako sa bukid. Lumaki akong sanay sa napakahapting sikat ng araw kaya huwag po kayong mag-alala sa akin kasi yakang-yaka ko po yan. Isa pa, gusto kong mapaaga na matapos ang pag-aararo ko kasi marami na po tayong labahan. Kaya habang nagpapahinga ako, nilalabhan ko ba man ang marurumi nating damit? O hindi po balo ang astig pagyayabang ni Edgardo sa kanyang Lolo Valentino? O siya sige, ikaw na nga ang bahalang bata ka. Alam ko namang hindi ka mapakali kapag wala kang ginagawa eh. O paano, maiwan na kita at ako uuwi na. Pagpapaalam naman ng matanda sa apo. Sige Polo, magpahinga na po kayo. Magalang namang sagot ni Edgardo.
Pasado alauna na nang ipagpatuloy ng binata ang kanyang ginagawa. Ang matapos si Edgardo sa pag-aararo, kaagad na din itong umuwi pagkatapos niyang ipastol ang kanilang kalabaw para maglaba. Pero imbes na pahinga ang kanyang gagawin ng mga sandaling iyon, ay iba sapagkat naabutan niya ang kanyang lolo Valentino na nakaratay sa higaan nito at para bang naghihingalo ang itsura. Lolo Valentino, napapano po kayo? Pasigaw na tanong ni Edgardo habang tumatakbo. Pagdating niya sa tabi ng kanyang lolo, ay pilit ibinaling ng matanda ang ulo nito sa kanya. Apo ko, ikaw na ang bahala. Ang baul ko, ang baul ko. Tuluyan nang lumupaypay ang ulo ng matanda-tanda na ito ay wala ng buhay. Lolo, hindi. Lolo Valentino, huwag. Huwag mo po akong iwan, lo. Huwag, Lolo Valentino, gumising ka po dyan. Hindi, ani Edgardo. Pero kahit anong yugyug niya sa matanda ay hindi na ito muling nagmulat pa ng mga mata. Ang mga kapitbahay namang nakarinig ng mga sigaw at pag-iyak ng binata ay kaagad na rumesponde. Pero maski itakbo nila si Lolo Valentino sa ospital ay huli na sapagkat tuluyan ng namahinga ang matanda. Nakiluksan na lamang ang mga ito kay Edgardo. May mga lumapit para pakalmahin ang binata at may mga nagkusang tumulong para sa burol nito. Alam naman kasi nilang hindi ganun kaganda ang pamumuhay ng maglolo at isa pa, marami ding naitulong sa kanila si Lolo Valentino noong kapanahunan pa ng matanda. Kaya bilang pasasalamat na rin sa kanya ay sila na ang gagastos sa kanyang magigini, burol pati na rin sa pagpapalibing. Maski nagluluksa ay ramdam pa rin ni Edgardo na hindi siya nag-iisa dahil sa ipinapakitang suporta sa kanya ng kanilang mga kapitbahay. Mabilis na dumaan ang 9 na gabi hanggang sa dumating na ang sandaling ihahatid sa huling hantungan si Lolo Valentino. Mugto na sa puyat at kakaiyak ang mga mata ni Edgardo dahil sa pagbabantay niya gabi-gabi sa labi ng kanyang pinakamamahal na lolo. Halos hindi na din siya nakakain ng tama dahil sa labis na kalungkutang kanyang nadarama. Marami din ang nakiramay at dumalo sa paghatid sa matanda sa sementeryo kung saan ito ililibing pagkatapos mapamisahan sa simbahan. Dito na ibinuhos ng husto ni Edgardo ang kanyang labis na kalungkutan. At habang ipinapasok sa nitso ang kabaong ni Lolo Valentino, ay nawalan ng malay ang binata dala na rin siguro ng pagod puyat at pagdadalamhati. Nagising siya na nasa pahabang upuan sa labas ng kanilang bahay. Abala naman ang mga tao na kumakain ng handa sa libing ni Lolo Valentino. Bumangon siya sa kainayos ang sarili. Ang mga nakakita sa kanyang mga kapitbahay ay dinalhan siya ng isang basong tubig, plato at kutsara. Sinabihan siya ng mga ito na mas tibayan pa niya ang sarili para malagpasan ang mga pagsubok na darating pa sa kanyang buhay. Tumango naman ang binata sa kamagalang na nagpasalamat. Sa matulin na paglipas ng mga araw, ipinagpatuloy din ni Edgardo ang kanyang buhay ng mag-isa. Pinilit niyang ibalik sa normal ang lahat kahit wala na ang pinakamamahal niyang si Lolo Valentino. Habang tumatagal, ay unti-unti ding nakakalimot at natatanggap ng binata ang lahat ng nangyari. Isang umaga, habang papunta si Edgardo sa bukid ay may narinig siyang tila isang mabangis na hayop na may nilalapa. Marahan niya iyong pinuntahan pero naging maingat siya sa bawat niyang galaw dahilan naiisip niyang baka isa iyong baboy ramo at kapag naramdaman siya o nakita ay baka siya naman ang salakayin nito. Pero ang inaasahang makita ni Edgardo ay malayong malayo sa kanyang ekspektasyon sapagkat isang wangis ng isang tao na mabalahibong itim, may mahabang buhok at may nakakatakot na itsura. Dito rumehistro sa kanyang utak ang laging ikwinikwento sa kanya ng kanyang Lolo Valentino noong nabubuhay pa ito. Imposible. Ayon sa kwento ni Lolo ay nalipol na niya ang angkan ng mga ito. Pero bakit parehong-pareho ng nilalang na iyan ang pagsasalarawan ni Lolo Valentino sa mga nilalang na nasubukan na niyang makalaban noong kapanahunan niya bilang isang manunugis? Wika ni Edgardo sa kanyang isipan na may mga kasamang katanungang bumagabag sa kanya. Mabuti na lamang
at natapos na siya sa pag-iisip ng malalim. Paglingon ng mabangis na nilalang sa kanyang kinaroroonan ay nagawa niyang yumuko para makapagtago sa halamanan. Sa maliit na uwang ay kitang-kita pa rin ng binata na ipinagpatuloy ng nilalang na iyon ang paglantak sa isang hayop na hindi niya matukoy kung anong klase ito. Dahil sa takot para sa kanyang kaligtasan, ay marahan siyang umatras at nang makadistansya ay dito na siya kumaripas ng takbo pa uwi sa kanilang bahay. Kaagad niyang isinara ang pinto saka dumiretso sa kanyang kwarto. Tahimik na pinakiramdaman ng binata ang paligid at doon lang siya nakahinga ng maluwag nang wala siyang narinig na kakaibang kaluskos mula sa labas ng bahay. Pero pinalipas muna niya ng ilang oras ang pananatili niya sa kwarto bago siya lumabas ulit. Pagbukas niya ng pintuan ay huminga muna siya ng malalim saka nagpatuloy sa paglalakad. Pilit iniiwas ni Edgardo ang tingin sa lugar kung saan niya nakita ang mabalasik na nilanang. Kanina, nagawa naman niya iyon at kalmadong narating ang kinaroroonan ng kanyang kalabaw. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, ay tanging lubid na lamang na may bahid ng dugo ang kanyang nadatnan. Kaagad na tumindig ang mga balahibo ng binatang magsasaka dahil ang mga patak ng dugo sa damuhan ay papunta sa direksyon kung saan niya nakita ang nilalang na lumalapa ng hayop. Dito na niya napagtanto na baka ang nilalapang hayop ng nilalang na iyon kanina ay walang iba kung hindi ang minana niyang kalabaw sa kanyang lolo Valentino. Hindi ito maaari. Tanging iyon na lamang ang natitirang alaala ni Lolo Valentino sa akin, kaya hindi pwedeng mamatay ang kalabaw ko. Galit niyang inasal kaya naglakas loob siyang sundan ang bahid ng dugo sa kalupaan. Halos panlambutan siya ng tuhod nang makita niya ang may-ari ng dugo. Hindi siya nagkakamali, ang kalabaw niya iyon na halod-ulo na lamang ang natitira. Pati ang mga laman loob nito ay wala na rin. Kalunos-lunos ang sinapit ng kalabaw sa kamay ng mabangis na nilalang na lumapa rito. Bakit? Nangyayari sa akin ang lahat ng ito. Bakit ako pa? Bakit hindi na lang sa iba? Bakit? Anya na muli na namang napaiyak. Habang nasa pagdadalamhati ang binata ay naramdaman niya mula sa mga sanga ng punong kahoy ang mga kaluskos na may kasamang kakaibang huni. Kaagad niyang inayos ang sarili. Pinunasan ng binata ang kanyang mga luha sa mata pagkatapos ay gumapang siya papunta sa may talahiban. Makaraan ng ilang segundo ay may bumagsak na kung anong nilalang malapit sa bangkay ng kalabaw ni Edgardo. Halos kahawig din nito ang unang nilalang na nakita ng binata na lumapa sa kanyang alagang hayop. Ang pagkakaiba nga lang ay mas malaki ang pangangatawan nito kumpara sa nauna at mas malakas ang presensyang nararamdaman dito ni Edgardo. Ibig sabihin lang noon ay mas mapanganib ito kaya mas lalong kailangang mag-ingat ng binata ng mga sandaling iyon sapagkat sa isang pagkakamali lamang niya ay pwedeng sumunod siya sa kanyang kalabaw. Sa kabila ng kanyang pagtatago, mula roon ay kita niya ang unti-unting pagbabago ng nilalang na iyon mula sa pagiging normal na wangis ng isang tao. Kaagad din niya itong nakilala at akma na sana niya itong tatawagin. Pero nahintakutan siya ng dumiretso ang mga mata nito sa kanyang pinagtataguan. Lumabas ka na dyan, Edgardo. May patago-tago pa itong nalalaman, no? Saad ng binata na nakangiti pa kay Edgardo. Rebecca, ikaw nga ba yan? Utal-utal namang tanong nito. Sus, para namang timang to, oh. Ako nga ang kababata mo. May iba ka pa bang gwapong kaibigan simula pagkabata mo, ha? Mayabang nitong saad sa katumawa. Ikaw nga ang nag-iisa kong hambog at mayabang na kaibigan. Tumawa rin si Edgardo saka nagpatuloy sa sasabihin. Anong nangyari sa'yo? Balita ko kasama kang namatay noong sumugod kayo sa kuta ng mga nilalang kalabang mortal ng mga manunugis. At teka, bakit parang isa ka na sa kanila? Dagdag pa ni Edgardo. Hay nako, mahabang kwento. Pero Edgardo,
Naparito ako para protektahan ka, gaya ng ipinangako ko kay Ama noong pinatay siya. Nasa panganib ang buhay mo, kaibigan, kaya pinagdiskitahan nila ang kalabaw mo para iparating sa iyo ang kanilang galit. Halika muna sa lilim ng punong lagi niyong tinatambayan ni Lolo Valentino at ipagtatapat ko sa iyo ang lahat. Pagkasabi niyo ni Rebecca, ay siya na mismo ang naglakad palapit kay Edgardo na may kaunting takot pa ring nararamdaman sa kaibigan. Hindi kasi niya maalis ang wangis ni Rebecca kanina bilang isang nilalang na naninirahan sa kadiliman ng gabi. Isang aswang. Pagkarating nila doon, marahan silang umupo. Dito na sinumulan ni Rebecca ang masinsinang pagkukwento kay Edgardo. Ayon dito, noong sumama siya sa kanyang ama kasama ng ibang mga manunugis, ay nadakip sila at naging bihag ng mga aswang ng matagal na panahon. Hinikayat silang magpayanggaw ng mga ito, pero nagmatigas sila, kaya habang lumilipas ang mga araw ay isa-isa silang puwersahang inilalabas sa kulungan para kainin. Dagdag pa ni Rebecca na grabe ang palahaw niya ng ang ama na niya ang sumunod na kinatay. At dahil sa pangyayaring iyon ay nabuo sa kanyang isipan ang isang plano. Pumayag siyang magpayanggaw sa mga aswang para maisakatuparan niya ang balak niyang paghihigante pagsapit ng tamang panahon. Ibig mong sabihin, aswang ka na nga talaga? Tanong ni Edgardo pagkatapos magkwento ni Rebecca. Oo, Edgardo, at naparito ako para balaan ka saka para sabihin na rin ang sikretong sinabi sa akin ni Ama bago siya kunin ng mga aswang sa kulungan para gawing pagkain. Tol, ikaw ang susunod na tagapagmana ng mutya ng puting kalabaw. Seryosong paglalahad ni Rebecca ng kanyang sikreto. Mutya ng puting kalabaw? Meron ba nun? Tanong ulit ni Edgardo na may bahid ng pagdududa. Meron, at ang mutyang ito ay nasa pangangalaga ng yumao mong Lolo Valentino. Siya ang huling naging tagapangalaga nito, kaya isipin mong mabuti kung may nasabi ba siya sa iyo bago siya namatay. Wika ng binatang aswang sa kaibigan na kaagad namang napaisip. Dito na naisip ni Edgardo ang patungkol sa binabanggit na baul ng kanyang lolo habang ito ay nalalagutan ng hininga. Natapos ang kanilang pag-uusap nang makarinig sila ng huni at kaluskos sa paligid ng kagubatan, kaya naman mabilis na pinaalis ni Rebecca ang kaibigan bago ito nagpalit ng anyo bilang isang aswang. Dali-dali namang umuwi si Edgardo para puntahan ang kwarto ng nasira niyang Lolo Valentino at hanapin ang sinabi nitong baul sa kanya. Pagka-uwi ay kaagad siyang dumiretso sa kwarto ng yumaong matanda. Hinagilap ni Edgardo ang tinutukoy na baul ng kanyang lolo at mula sa likod ng aparador ay nakita niya ito. Ito na nga kaya ang sinasabi ni Lolo Valentino na baul? Kaso maliit eh, ano kaya ang laman nito? Mabuksan nga. Pagkasabi niyo ng binata ay marahan na niyang binuksan ang hawak na bagay. Hindi naman siya nahirapan at nang mabuksan niya ito ay tumambad sa kanya ang maliit na imahe ng puting kalabaw na napakakinang ng kulay. May laylayan din itong kulay ginto kaya maaaring gawing kwintas. Kwintas? Mukha namang walang kakaiba sa bagay na ito maliban sa cute ang pendant na imahe ng puting kalabaw. Pero wala naman sigurong masama kung isusuot ko tutal, ipinamana naman na sa akin ni Lolo Valentino ito. Anya sa sarili, sa kanya marahang ikwinentas ang nasabing bagay. Pinakiramdaman, panang ni Edgardo ang kanyang sarili, subalit wala pa rin siyang napapansing pagbabago. Kinakapakapa pa nga niya ang noo at nagbabaka sakaling tumubo ang kanyang sungay, pero bigo pa rin siya at sa huli, ay natawa na lamang ang binata sa kanyang mga naiisip. Hapon na nang muli siyang lumabas. Sa sanga ng puno na malapit sa kanilang bahay, ay may nakita siyang isang malaking uwak, pero iba ang pakiramdam niya rito. Pakiwari niya'y isa iyong aswang at malaki ang hinala niya na si Rebecca iyon na matyaga siyang binabantayan. Nakipagtitigan na lamang si Edgardo sa ibon sa kanya ito nginitian. Pagsapit ng gabi,
Dumapo ito sa bintana ng bahay saka ito unti-unting nagbago ng anyo bilang si Rebecca. Inaasahan na din ni Edgardo ang kaganapang iyon kaya hindi na din siya nabigla pa. Mukhang nasa sa iyo na ang tinutukoy kong mutya Edgardo. Kaagad na tanong ni Rebecca sa binata na abalang kumakain ng hapunan. Ito ba? Sabay labas ng kwintas na nasa loob ng kanyang damit. Wala naman akong kakaibang nararamdaman sa sarili ko pagkasuot ko nito. Halika Rebecca, kain tayo. Dagdag pa ng binata. Sa palagay mo lang wala. Pero malalaman mo iyan kapag nakaharap mo na ang isang aswang magbibigay ng banta sa iyong buhay. Sige, kumain ka lang dyan at pagkatapos mo igagala kita sa gubat para naman masubukan ang bisa ng mutya ng kalabaw na nasa iyong pangangalaga na. Pagkasabi niyo ng binatang aswang ay bumalik ito sa anyong itim na ibon saka dumapo ulit sa sanga ng punong madalas niyang tambayan. Hindi na din umimik si Edgardo na patuloy pa rin kumakain bilang pagrespeto sa grasya na nasa kanyang harapan. Nang matapos siya at mahugasan na rin ang mga pinagkainan ay lumabas na ito ng bahay. Sa tabi niya ay lumapag naman si Rebecca. Pagtango ng binatang aswang kay Edgardo ay nag-umpisa na silang maglakad. Pagpasok nila ng gubat ay nakakabinging katahimikan at nakakabulag na kadiliman ang sumalubong sa kanilang dalawa. Sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad ay narating nila ang isang tilanayon na may gaganaping kasiyahan. Pagkakita ng mga nakatira roon sa dalawa ay kaagad na nagbigay-pugay ang mga ito kay Rebecca bilang kanilang paggalang sa isang aswang na nakakaangat ang antas ng kakayahan. Kinutuban tuloy ng masama si Edgardo na napansin kaagad ng binatang aswang na kanyang kasama. Pabulong. Wala kang dapat na ipag-alala. Dinala kita rito dahil ang akala nila ay pinagbigyan ko ang kanilang kahilingan. 3 pangkat ng mga aswang ang tumutugis sa iyo para makuha ang mutya na hawak mo at isa na ang grupong ito sa 3 iyon. Ngayong gabi, babawasan na natin ang tinik sa iyong lalamunan. Seryoso ang pagkakasabi niyo ni Rebecca kay Edgardo na kalmado lamang na nakatayo sa tabi nito. Tanging pagngiti at pagtapik sa balikat ng binatang aswang ang nagawa niyang pagtugon para ipaalam ang kanyang pagsang-ayon. Habang lumalalim ang gabi ay palihim namang nag-uusap ang 2 binata gamit ang kanilang mga mata. Ang pinunong aswang ng grupong iyon ay nakakahalata sa ikinikilos nina Edgardo at Rebecca kaya gumawa itong sikreto ding hakbang para mas lalo silang mamanmanan at mapag-aralan ang kanilang mga gagawing kilos. Sinabihan din niya ang mga mandirigma niyang tauhan na sa isang pagkakamali lamang ng 2 binata ay hindi sila mag-aatubiling kuyugin ang mga ito. Ilang oras lang ang lumipas, nahintay na din ni Rebecca ang pinakahihintay niyang sandali. Sininyasan niya si Edgardo na ihanda ang sarili. Sa pangunguna ni Rebecca ay naglakad siya papunta sa ginaganap na piging. Dito ay walang pag-aalinlangan niyang ginilitan sa leeg ang isang aswang na babae. Sa kanya ibinato sa gitna ng mga nakapalibot na aswang. Lahat ay nagulat at napatingin sa binatang aswang. Ngumiti muna ito sa kanya isinunod ang iba pang mga kababaihang aswang na nakasuot ng kasuot ang pansayaw para sana umpisahan ang pagdiriwang. Edgardo, ngayon na! Sigaw nito kay Edgardo na hindi alam ang gagawin. Natataranta itong pupulot ng pamalo pero kaagad ding binibitawan. Nang mapatingin siya sa bandang kaliwa ay may mga aswang nang papasugod sa kanya. Puwisit na yan, pasubo, tong si Rebecca anya saka kumaripas ng takbo. Napailing naman si Rebecca sa tinuran ni Edgardo na kaagad niyang sinundan. Dinakma niya ito saka inilayo sa lugar ng mabilisan. Hindi naman makasabay sa kanila ang mga aswang dahil sa angking bilis ni Rebecca na habang tumatagal ay mas lalong lumalakas ang antas NH kakayahan. Habang inilalayo niya si Edgardo ay masinsinan naman niya itong kinakausap. Sinasabihan na subukan nitong gamitin ang tangan na mutya ng kalabaw pero sinasabi ng binatang magsasaka na hindi naman niya alam
kung papaano ito gagamitin. Hindi pwedeng itatakas na lamang kita sa kanila, Edgardo. Kailangan mong malaman kung ano ang kakayahan mo. Bahala ka, pero kung hindi ka kikilos, pagpepestahan ng mga aswang na yan ang katawan mo. Pagkasambit ni Rebecca ng mga katagang iyon, ay tumigil na siya sa pagtakas sa kabinitawan si Edgardo. "Hoy Rebecca, sandali! Huwag mo akong iwan dito, hoy!" Sigaw nito, pero hindi na siya nilingon pa ng kaibigan na dire-diretsong hinarap ang mga papasugod na aswang. Ang ginawa naman ni Edgardo ay naghanap ng pwedeng magagamit na pamalo. Bago pa dumating ang ibang mga aswang na humahabol sa Camila, ay nakahanap na siya. Nagtapang-tapangan na lamang siyang hinarap ang isa sa mga ito. Buong lakas niyang iwinawasiwas ang hawak niyang sanga ng punong kahoy, pero sa huli ay walang kahirap-hirap na tinabig iyon ng lalaking aswang na takam ng lapain ng binata. Nang makorner si Edgardo sa isang katawan ng punong kahoy sa kanyang kakaatras, ay sinunggaban na siya ng kalaban. "Huwag!" Sigaw niya, sa kanya iniharang ang mga kamay sa harapan kasabay ng pagpikit ng kanyang mga mata. Pero sa hindi niya inaasahan ay hindi makalapit ang aswang sa pagkakatulak niya rito. Namilog ang mga mata ni Edgardo na hindi makapaniwala. Sinubukan din niyang hawakan sa leeg ang aswang sa kanya malakas na piniga. Mas lalo itong bumilib sa sarili dahil walang kahirap niyang napatay ang kalaban. "Ayos ah," anya habang pinagmamasdan ang mga daliri isa-isa, pero bumalik din siya kaagad sa realidad dahil sa singasing ng isa sa mga aswang na sumunod na umatake sa kanya. Sa puntong iyon ay buo na ang loob ni Edgardo at may kumpiyansa na siya sa sarili. Umayos siya ng pagkakatayo, sa kanya isinara ang mga kamao. Paglapit ng sumugod na aswang ay malakas niya itong sinuntok sa mukha. Sa taglay ng lakas ay hindi na nakilala pa ang aswang nang magkalasog-lasog ang ulo nito at kumalat ang pira-piraso sa lupa. Bagsak ang katawan ng aswang na iyon na nangingisay hanggang sa tuluyan ng mamahinga. Wala namang maramdamang sakit si Edgardo sa kanyang ginawang karumal-dumal. Natigilan naman at nagkatinginan sa isa't isa ang mga aswang na nakasaksi sa marahas na nangyari sa kanilang kasama. Pati si Rebecca ay napalunok ng laway dahil sa ipinamalas na lakas ni Edgardo laban sa mga aswang. Ngumiti ang binatang magsasaka sa kanya para ipinapahiwatig na kontrolado na niya ang sitwasyon. Nag-thumbs up pa ito at dahil sa tuwa ay sinigundahan rin ni Rebecca ang sinyas na iyon ng kaibigan. Simula ng sandaling iyon ay sabay na silang sumugod sa mga kalaban. Walang habas na kinikitil nila ang buhay ng mga ito hanggang sa matagumpay nilang maubos ang lahat ng miyembro ng grupon iyon. May 2 grupo pa tayong kakaharapin, Edgardo, kaya huwag muna tayong maging kumpiyansa. Mga ordinaryong aswang pa lamang ang mga ito. Pagkatapos natin sa mga bangkilan at harimudon na pinagsama ang lahi, dadako na tayo sa pinakamalakas na uri ng mga aswang, ang mga gabunan. Seryosong sabi ni Rebecca sa binatang kasama. "Ayos lang. Dahil sa mutya ng kalabaw na ipinamana sa akin ni Lolo Valentino, tiyak kong mapagtatagumpayan natin ang lahat ng kakaharapin nating laban. Rebecca, asahan mo na hanggang sa huli ay kasama mo akong lalaban." Tugon ni Edgardo na nag-uumapaw ang kaseryosohan sa bawat binibitawan niyang salita. Parang walang nangyaring iniwan nila ang lugar. Inihatid ni Rebecca si Edgardo pauwi para makapagpahinga na ang binata. Bukas ng gabi na naman nila balak na puntahan ang pangalawang grupo para lipulin ang mga ito. Pero lingid sa kanilang kaalaman na may sikretong nagmamatsyag sa kanila at alam ang bawat kanilang ginawa ng buong araw. Pagsapit ng panibagong umaga sa buhay ni Edgardo ay tila nanibago siya sa kanya ni sarili. Para kasing ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam at pakiwari niya ay kaya niyang lumipad sa alapaap. Habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin, nagulat pa siya nang biglang may kumatok sa pintuan ng bahay. Dali-dali niyang isinuot ang pang-itaas. Nakasuotan sa kanya ito pinuntahan.
Pagbukas ay bumungad sa kanya si Rebecca na dali-daling pumasok sa loob ng bahay. "Oh, Rebecca, mukhang napaaga ka yata. May problema ba?" Tanong nito sa aswang na kaibigan. "Malaki, Edgardo. Ayon sa aking nalaman sa mga pinagkakatiwalaan kong kaibigan, may isang gabunan na sikreto tayong minamanmanan. Napag-aralan na daw nito ang ating bawat mga galaw sa pakikipaglaban. Alam na rin nilang tinutulungan kita sa lahat ng iyong laban." Pagsisiwalat ni Rebecca sa mga nalalaman. Paano naman naging problema iyan? Kayang-kaya naman siguro nating tapatan ang kanilang mga lakas, hindi ba? Sagot naman ni Edgardo na may katanungan din. "Hindi mo kilala ang mga gabunan, Edgardo. Masyado silang malakas kumpara sa mga nauna na nating nakaharap. Maitururing silang Diyos ng mga aswang." May bahid na takot sa mga matang saad ni Rebecca sa binatang magsasaka. "Tol, nakakalimutan mo na yata na ikaw ang nagbigay ng lakas ng loob para harapin ko ang bagong bukas na pahina sa aking buhay. Tapos sa iyo ko rin makikita ang maging duwag? Ano pang silbi ng mutya kong taglay kung panghihinaan tayong dalawa?" Nang loob, dismayadong tugon ni Edgardo. "Edgardo, hindi mo ako naiintindihan eh." Banat pa rin ni Rebecca. "Ako ang hindi mo naiintindihan, Rebecca. Kung naduduwag ka na, pwede ka nang dumistansya sa akin. Salamat kasi sa unang laban ko naging parte ka nito. Hindi ako papayag na hindi ko maubos ang mga aswang na mapanakop sa mga tao. Makakaalis ka na." Pagkasabi niyo ni Edgardo ay binuksan na niya ang pintuan. Hindi na nakahirit pa si Rebecca kasi sapul siya sa lahat ng sinabi sa kanya ng binata. Nakayukong lumabas ng bahay ang binatang aswang saka ito nagbago ng anyo bilang isang malaking itim na ibon. Palipad-lipad sa ere na may daladalang suliranin ng aswang na si Rebecca. Hindi niya alam ang gagawin kung papaano tutulungan ang kaibigan niyang si Edgardo laban sa mga gabunan. Alam niya kasing maski may mutya ang binata, ay mahihirapan pa rin itong labanan ang mga gabunan, lalong-lalo na ang pinuno ng mga ito na tinatawag sa pangalan na Tandang Selo, pinakamatanda pero pinakamalakas na aswang na gabunang nabubuhay. Samantala, magaling ang ginawa mo, tapat kong espiya. Hanggang ngayon ay napapahanga mo pa rin ako sa iyong maingat na pagmamatyag sa mga tinik sa ating lalamunan. Ngayong nakumpleto mo ang impormasyon ng isang taksil na aswang at isang binatang may tangan na mutya ng puting kalabaw, ay hindi na mahirap sa atin ang gapiin sila. Mapapasa atin ang tagumpay. Wika ni Tandang Selo sa kanyang nasasakupang mga gabunan na nagsialulungan ng matinis bilang kanilang pagtugon. Sa matulin na laglipas ng mga oras ay sumapit na muli ang pagdilim ng paligid. Maski mag-isa si Edgardo sa gagawin niyang paglalakbay patungo sa kuta ng susunod niyang lilipulin, ay buo pa rin ang loob niyang inumpisahan ang padlalakad. Hindi rin niya maramdaman ang aura ni Rebecca sa paligid, kaya ibig sabihin lang nun para sa kanya ay tuluyan ng sumuko at naduwag ang kanyang kaibigan. Wala man siyang kasiguraduhan sa tinatahak niyang landas, ay sinunod pa rin niya ang kutob kung saan siya dadalhin ng kanyang mga paa. Sa kabilang parte ng gubat siya pumasok. Wala pang halos 2 oras ng kanyang paglalakad ay may nakita na siyang tila isang maliit na komunidad sa pusod ng kagubatan. Marahan itong nilapitan ni Edgardo na maingat makagawa ng anumang ingay para walang makapansin sa kanya. Sa likod ng mga kubo siya patago-tago upang maikubli ang sarili sa mga pwedeng makakita sa kanya. Sa obserbasyon ng binata ay parang normal ang pamumuhay ng mga naroroon. Ang mga ikinikilos nga mga ito ay parang normal ding mga tao. Napansin din ni Edgardo na puro naggagandahang mga dilag ang mga babae roon. Kakit-akit ang kanilang itsura at talaga namang hindi mapagkakamalang mga aswang ang mga ito. Pati na ang mga kalalakihan ay nagugwapuhan at matitikas ang mga pangangatawan. Pero gaya ng sabi ni Rebecca, mga aswang yan, Edgardo.
mga harimodon at bangkilan kaya mag-iingat ka. Huwag kang magpapalinlang sa panlabas nilang itsura dahil sa likod nito ay may mabangis silang katauhan. Aniya sa sarili para kumbinsihin ang isipan. Pero maski anong ingat ni Edgardo ay hindi pa rin siya nakaligtas sa malakas na pang-amoy ng mga aswang na bangkilan at harimodon. Halos sabay-sabay pa ang mga ito na pinukulan siya ng tingin habang marahan siyang naglalakad. Napakamot na lamang sa batok si Edgardo, saka kumaway sa mga aswang na kaagad nanlisik ang mga mata. Nag-iba ng itsura, umusli ang mahahabang pangil at nagsilabasan ng mahahaba nilang kulo sa mga kamay at paa. Hay nako, ang tutuso niyo talaga. Pero nandito na wala nang atrasan to kaya sige, sugod na. Sambit nito sa mga aswang na kaagad nagsipulasan sa kung saan-saan. Ang iba ay sumugod sa kanya ng sabay-sabay. Mahigpit namang ikinuyom ni Edgardo ang kanyang mga palad pagkatapos niyang kausapin sa isipan at halikan ang mutya ng kalabaw bago niya ibinalik sa loob ng kanyang damit. Medyo nagulat pa siya dahil mas mabilis kumilos ang mga ito kumpara sa mga aswang na nauna na nilang nakasagupa. Mas lalong bumilib sa sarili si Edgardo dahil sa kakaibang lakas at liksi na ginagawa niya sa pakikipaglaban. Kung mabilis ang aswang na kanyang nakakasagupa, ay nagagawa nitong pantayan ng masil, higit ng kanyang katawan na napakagaan niyang naikikilos. Bawat pagbitaw niya sa kanyang kamao ay may taglay na bigat na halos ang mga tinatamaan ay nag-iiwan ng malaking pinsala sa nga aswang. Ngayon ay alam na niya kung ano ang pakiramdam ng isang taong may tangan na mutya. Napangiti ang binata na mas lalong ginanahan sa pakikipaglaban. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ang mga aswang ng takot dahil kay Edgardo. Marami na kasi ang nalalagas sa kanila pero ni isang galos ay hindi man lamang nila magawa sa binata. Kaya ang iba ay napapaatras na sa pagsugod at naiisip na tumakas. Napansin naman iyon ni Edgardo kaya mas binilisan pa nito ang paglipol sa mga aswang na kasalukuyan niyang kinakasagupa. Ang dami pala ng mga lintik na aswang na to. Parang hindi sila nauubos sa dami ng kanilang bilang kumpara sa mga naunang lahi na madali lang naming naubos ni Rebecca. Mukhang tama ang kaibigan kong iyon. Kasi dito pa lang sa harimodon at bangkilan nahihirapan na akong ubusin sila. Paano pa kaya kung gabunan na? Anya, sa sarili na kaagad dumistansya sa mga aswang para makapag-isip ng magandang plano kung papaano niya mauubos ng mabilisan ang mga kalaban. Subalit dahil sa taimtim na pag-iisip ni Edgardo ay hindi niya namalayan ang paglitaw ng pinuno ng mga harimodon sa kanyang likuran. Huli na ang pag-iwas niya sa atake nito dahil tumama na sa kanyang likod ang matatalas na kuko ng pinunong aswang. Napasigaw ng malakas si Edgardo dahil sa natamong pinsala bago ito bumagsak sa lupa. Sa lalim at hapdi ng mga sugat ni Edgardo ay hindi kaagad siya nakakilos. Namimilipit sa sakit habang pinagpapawisan ng malagkit siyang nakadapa sa lupa. Nanginginig din ang kanyang mga kalamnan dahil sa dahan-dahang paglason ng kuko ng isang aswang sa kanyang sistema. Ang tanging nagawa na lamang ng binata ng mga sandaling iyon ay ang nagdasal at ipinaubaya na sa Diyos kung ano ang mangyayari sa kanya. Sinabi naman ng pinuno ng mga harimodon sa walang malay na si Edgardo na iyon na ang huling araw niya sa mundong ibabaw at tuluyan na siya nitong ibabaon sa lupa. Hindi mo magagawa yan pinunong harimodon dahil sa pamamagitan ng buhay mo. Makakamit ko na ang napakatagal kong pinapangarap, ang maging ganap na isang aswang na gabunan. Wika ng binatang aswang na walang iba kung hindi si Rebecca na biglang lumitaw sa likuran ng pinuno at gaya ng nangyari kay Edgardo ay hindi na ito nakaporma nang hugutin ni Rebecca ang puso nito. Paghugot ng binatang aswang ng kanyang kamay ay siya ding pagbuwal ng pinunong aswang sa lupa na tirik ang mga matang binawian ng buhay. Napalunok naman ng sariling laway ang mga harimodon at bangkilan dahil sa unti-unting pagbabago ni Rebecca mula sa pagiging traidor na harimodon hanggang sa ito ay naging isang gabunan na may buhok na nahati sa dalawang kulay na puti at itim.
Nanginginig naman ang mga ibang harimudon at bangkilan habang pinagmamasdan ng pinuno nilang wala ng buhay. Mas lalong nahintakutan ang mga ito nang marahang naglakad si Rebecca palapit sa kanila habang hila-hila ang bangkay ng pinuno ng mga ito. Kung sino ang gustong sumugod ay gawin niyo na, pero sinisiguro ko sa inyo na isa sa atin ang titimbuang sa lupa na wala ng buhay. Nakiramdam ng mabuti ang binatang aswang sa mga kinausap niyang kalaban pero walang kumibo sa mga ito. Dahil doon ay ang initian niya ang natitirang harimudon at bangkilan sa kanya ulit kinausap ng masinsinan at pagkatapos ay binalikan na niya si Edgardo sa kabinuhat at dinala kung saan siya naglulungga. Madaling araw na nang magising si Edgardo, nag-aagaw pa ang liwanag at dilim ng mga oras na iyon. Nang maisip niya ang nangyari kagabi ay kaagad niyang kinapa ang sarili. Ganun na lamang ang kanyang pagtataka sapagkat wala siyang makapa ni isang sugat man lang sa kanyang likod. Gising ka na pala. Tamang-tama, luto na itong inihaw kong manok na labuyo. Kumain ka na muna para kaagad na manumbalik ang iyong lakas. Sambit ni Rebecca habang naglalakad palapit sa kinaroroonan ni Edgardo. Rebecca, anong ginagawa mo rito at teka? Bakit iba na ang itsura mo? Tanong ni Edgardo na wala pa ring iday kung ano ang nangyari. Kumain ka muna at mamaya ay ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pagkabigay ni Rebecca sa inihaw na manok na labuyo kay Edgardo, ay muli itong umalis. Sa muli nitong pagbalik, ay may dala na siyang buko na biyak na. Ibinigay niya ulit ito kay Edgardo at nang mabusog na ang binata ay dito na sinimulan ni Rebecca ang paglalahad. Ayon sa kanya, ang isang aswang na galing sa pangyayanggaw ay maaari ni tumaas ang lebel ng kanyang uri. Mula sa pagiging ordinaryong aswang ay maaaring maging isang gabunan kapag ito ay ginusto. Maliban sa mga tunay na aswang na nakatatak na sa kanila ang lahing pinagmulan. Nang matapos si Rebecca sa pagpapaliwanag niya sa kung ano ang nangyari sa kanya at bakit siya nagbago ng itsura, ay dumako naman ang binatang aswang sa nangyari kagabi. Sinabi nito na nalagay sa bingit ng kamatayan si Edgardo. Mabuti na lamang at napaaga ang kanyang pagdating, kaya naisalba niya ang buhay ng binatang magsasaka. At dahil sa napatay niya at nakain ang puso ng pinuno ng mga harimodon, ay naging ganap na siyang isang kalahating gabunan at kalahating harimodon na pinakamalakas na uri ng mga aswang. Salamat sa pagkakaligtas mo sa akin ha, Rebecca. Patawad na rin sa mga nasabi ko sa iyo. Aminado ako na mali ako sa naging mga hakbang ko. Seryosong paghingi ng pasensya ni Edgardo. Wala yon. Tama ka, maling-mali ang ginawa mo. Pero kung tutuusin ay nakabuti naman kasi nakuha ko na din sa wakas ang gusto kong kapangyarihan na siyang gagamitin ko sa paghihiganti sa mga aswang na gabunan. Ang tanging gagawin na lamang natin ngayon ay ang pagplanuhan ng mabuti ang ating pagsalakay. Mahabang tugon ni Rebecca sa kasama. Lahat ng katanungan ni Edgardo ay binibigyang kaagad ni Rebecca ng kasagutan. Pati ang sugat nito sa likod na biglang naglaho ay sinabi ng binatang aswang na siya ang gumamot rito sa pamamagitan ng paglaway niya sa mga ito. Ang isang aswang na hindi kumakain ng tao ay walang lason ng laway kaya ligtas ang binatang magsasaka. Natapos ang kanilang pag-uusap na mataas na ang sikat ng araw. Buong maghapon ay wala silang ginawa kung hindi ang pagplanuhan ng mabuti ang gagawin nilang paglusob sa huling pangkat na kanilang lalabanan, ang grupo ng mga gabunan. Pinakadelikado sa lahat ang huli nilang laban, kaya dapat lang na maghanda sila ng mabuti lalo na sa matandang gabunan na si Tandang Selo. Sa muling pagsapit ng gabi ay nagsimula na naman silang maglakbay, pero magkasama na. Dahil sa may tiwala na sila sa isa't isa ay panatag na ang kanilang kalooban. Habang nasa kalagitnaan sila ng paglalakad ay hindi na iwasan ni na Edgardo at Rebecca na maisip ang nangyari sa kanilang mga mahal sa buhay. Si Edgardo
na naulila na nga sa kanyang lolo Valentino ay kinatay pa ang alaga niyang kalabaw na namana niya rito at si Rebecca naman na harapang kinatay ang kanyang ama nang walang kalaban-laban. Pero imbes na mag-umapaw sila sa galit, ay ginawa nila iyong inspirasyon para magtagumpay sa kanilang laban kontra sa mga aswang na gabunan. Ang hindi lang nila alam ay napaghandaan na sila ng mga ito at kampanteng hinihintay ang pagdating ng dalawa sa kanilang pugad. Ngayon na ang gabi kung kailan natin tatapusin ang buhay ng dalawang pangahas na kumakalaban sa ating lahi. Iparamdam natin sa kanila ang lakas ng puwersa ng mga gabunan para hindi nila tayo kinakaya kaya maghanda sa labang magaganap. Ani Tandang Selo sa mga alagad na kaagad nagsipulasan. Habang palapit ng palapit sina Edgardo at Rebecca sa teritoryo ng mga gabunan, ay nakakakilabot na presensya naman ang sumalubong sa kanila. Dagdagan pa ng talaga, namang napakasangsang na amoy ang umaalingasaw sa paligid. Subalit hindi iyon naging hadlang para ipagpatuloy nila ang paglusob. Pagdating nila sa pinakaloob ng tila maliit na komunidad, dahil may mga kubong nakatirik na gawa sa pinagsama-samang dayame ay katahimikan ang sumalubong sa kanila. Kaya ibig sabihin lang iyon para kina Edgardo at Rebecca ay nasa panganib ang kanilang buhay. Sa pamamaraang iyon ay alam na kaagad ng dalawa na napaghandaan na sila ng mga gabunan. Hindi nga sila nagkakamali dahil mula sa isang kubo ay lumabas ang isang matandang lalaki. Pero matikas pa rin ang pangangatawan, may nakakatakot na presensya na hindi masukat ng magkaibigan kung gaano kalakas ay may korona sa ulo. Maligayang pagdating mga lapastangan naming kaaway. Mabuti naman at kayo na ang kusang naghain ng inyong mga sarili sa amin. Nakikinikinita ko na masasayaran na naman ng dugo ang aming mga lalamunan ng isang binatang may tanga na mutya at ng isang binatang aswang na traidor sa kanyang mga kauri. Ani Tandang Selo sa kaumakyat sa kung saan nakatirik ang kabiyang trono para umupo. Hindi naman muna sumagot sina Edgardo at Rebecca, bagkus pinakiramdaman nila ng mabuti ang bawat sulok ng lugar. Dito nila nakumpirma na napapalibutan na sila ng mga aswang na gabunan, kaya mas kailangan nilang maging alerto sa bawat segundong dadaan. Huwag mo na kaming libangin pa, Tandang Selo. Hindi kami ipinanganak kahapon para sumabay sa mga pinagsasabi mo. Naparito kami para sa isang misyon at hindi kami aalis rito hanggat may natitira sa inyo ni isa na buhay. Pabarang tugon ni Rebecca sa hari ng mga gabunan. Mayabang ka porque naabot mo na ang pinagsanib na kapangyarihan ng isang hari mo doon at gabunan dahil sa patraidor mong pag-atake. Sana nga lang ay hindi mo iyang gawin sa iyong kasama balang araw. Saad naman ni Tandang Selo na nakangisi ng nakakaloko habang tinitignan si Edgardo. Nailang naman ang binatang magsasaka kaya naibaling. Nito ang tingin kay Rebecca na kaagad ding umiwas. Dito nangunot ang noo ni Edgardo dahil sa naging reaksyon ng kasama niyang aswang. Makalipas ang ilang minutong palitan ng makahulugang salita, ay inutusan na din ng hari ang mga gabunan na magsilabasan. Talaga namang napakarami ng mga ito at sa palagay ng dalawang binata ay aabot ang bilang ng mga aswang ng dalawang pangkat na kanilang pinatay sa bilang ng mga gabunang naroroon. Sa muling pagkakataon ay napahaplos si Edgardo sa kanyang mutya na nasa loob ng kanyang damit. Inihanda naman ni Rebecca ang kanyang tunay na wangis bilang isang bagong silang na aswang na may pinagsamang lahi ng harimodon at gabunan. Hindi na nga nagpatumpik-tumpik pa si Tandang Selo. Sa kanyang hudyat ay umatake na ang mga alagad niya. Isa-isang nagsisugod ang mga ito na para bang mga asong ulol na nasasabik lumapa ng sariwang karne ng tao. Dito na sinubukan ni na Edgardo at Rebecca kung gaano nga ba sila kalakas pagdating sa pakikipaglaban na gamit ang mutya ng kalabaw at ang lahi ng dalawang aswang na malalakas. Si Tandang Selo naman ay kalmado lamang
na nakaupo sa kanyang trono na kumpiyansa sa kakayahan ng kanyang mga nasasakupan. Tuluyan nang sumiklab ang digmaan. Hindi basta-basta nagpabaya ang dalawang magkaibigan. Pilit nilang pinoprotektahan ang isa't isa. Ang mga gabunan naman ay talaga namang ipinapakita nila kung ano ang kakayahan ng kanilang lahi. Bawat pag-unday nila ng kalmot kina Edgardo at Rebecca ay may puwersa iyon na kayang bumuwal ng isang punong kahoy sa pamamagitan ng isang pag-atake lamang. Dahil sa medyo nahirapan ng dalawa, sinenyasan ni Rebecca si Edgardo na dumistansya muna. Nang medyo nakalayo na sila sa mga gabunan na nanlilisik ang mga mata ay inilagay ni Rebecca ang daliri sa bibig saka ito sumipol ng malakas. Sa dami nila ay mahihirapan tayong manalo sa laban, kaya kailangan muna nating bawasan ang kanilang bilang sa pamamagitan ng aking naiisip. Sa sinabing ito ni Rebecca ay nangunot ang noo ni Edgardo dahil hindi niya ito maunawaan. Saka lang niya naintindihan ang lahat ng mula sa madilim na bahagi ng lugar kung saang direksyon sila nang galing ay lumabas ang mga aswang na harimudon at bangkilan. Kaagad namang nakilala ng binata ang mga iyon. Sila ang unang pangkat ng mga aswang na pawang harimudon at bangkilan ng lahi. Paanong? Hindi na natuloy ni Edgardo ang tanong sana niya sa kasama ng sumagot kaagad ito. Noong nawalan ka ng malay, ay kinausap ko sila. Dahil sa napatay ko na ang kanilang pinuno ay pinapili ko sila. Kung aatake sila ay gawin na kaagad nila pero hindi. Sila kumilos bagkus sumang-ayon sila sa sumunod kong sinabi na kung papayag silang lahat, ako na ang kanilang bagong pinuno na susundin. Pumayag naman silang lahat ng walang sapilitang baganap kaya heto, kasama na natin silang lalaban sa mga gabunan. Salaysay ni Rebecca. Mga alagad kong harimudon at bangkilan, sugod, dagdag pa nito na kaagad namang sinunod ng mga bagong dating na aswang. Muling sumiklab ang laban. Sa sandaling iyon ay masasabing may laban na sina Edgardo at Rebecca maski alam nila na mas malakas ang mga gabunan kaysa sa harimudon at bangkilan. Tumawa lamang ng malakas si Tandang Selo dahil balewala lamang ang nagsidatingang mga aswang na lumalaban sa kanyang mga alagad. Humalakhak. Sige mga gabunan, lipulin ang mga lampang aswang na iyan. Lapain silang lahat. Pasigaw na utos ni Tandang Selo sa mga kampon niya. Maski naman dehado na ang mga harimudon at bangkilan, ay hindi nila nagawang umatras dahil ang utos lamang ni Rebecca ang kanilang sinusunod simula nang tanggapin nila itong panibago nilang hari. Dahil sa tuluyan na ding nilamon ng pagiging harimudon at gabunan ang sistema ni Rebecca ay nakaramdam ito ng awa sa mga natitira niyang alagad. Kaya gumawa siya ng hudyat para umatras ang mga ito. Maski papaano naman ay nabawasan nila ang bilang ng mga kalaban, kaya malaking tulong na rin iyon para sa kanila ni Edgardo. Oras na siguro para tayo naman, Rebecca, ang gumawa ng hakbang para ubusin ang mga gabunan. Maaari mo nang paatrasin ang natitira mong mga tauhan. Sambit ng binatang si Edgardo na nag-aalab na ang mga mata dahil sa kapangyarihang malakas na dumadaloy sa kanyang katawan. Tuluyan na kasing nagising ang buong lakas ng mutya ng kalabaw na minsan nang napalabas ng kanyang lolo, Valentino, noong lumaban ito sa mga kampon ng kadiliman. Pambihira! Anong lakas ng iyong kapangyarihan, Edgardo? Nag-uumapaw grabe at para hindi naman nakakahiya ay sige, ilalabas ko na rin ang buo kong lakas sa iisang katauhan. Wika naman ni Rebecca na sa ginawa niya ay tuluyan na siyang naging isang napakalakas na puting gabunan. Nanlaki ang mga mata ni Aduharim dahil sa naramdaman niyang aura ng dalawang magkaibigan. Dito din niya napagtanto na mali ang iba akala niya kay Rebecca sapagkat tanging mabuting aswang na nayanggaw lamang ang pwedeng maging isang malaalamat na puting gabunan na bihira lamang nangyayari. Ang isa pang nagpatindig ng kanyang balahibo ay ang malakas na presensyang naramdaman niya nung bata pa siya at ang nagmamay-ari ng aurang iyon ay ang taong pumaslang sa kanyang amang haring gabunan
na itinuturing na pinakamalakas na aswang sa sanlibutan. Dahil sa mga naisip ay hindi na iwasan ni Tandang Selo ang pagpawisan ng malagkit. Halos hindi na makasabay ang mga gabunan kina Edgardo at Rebecca dahil mas dumoble pa ang bilis at lakas ng dalawa kumpara sa nauna nilang ipinamalas. Nagagawa na rin ng magkaibigan ang naisin nilang paslangin na gabunan sa isang pag-atake lamang. Gamit ang nakabukang palad ni Edgardo na nagmisistulang napakatalas na sandata ay walang kahirap. Hirap niyang pinupugutan ng ulo ang nakakasagupan niyang gabunan, samantalang si Rebecca ay gamit ang matatalas at purong puting mga kuko ay napakadali. Lamang sa kanya ang dukutin ang puso ng mga ito at bawat kanyang nakakain ay nakakadagdag naman ito sa taglay niyang lakas, lalo na sa pisikal niyang pangangatawan. Sa huli ay nagawa nilang malipol ang lahat ng gabunan at tanging si Tandang Selo na lamang ang natitira. Tumayo ang haring gabunan sa kanyang trono sa kamarahang inalis ang korona niya sa ulo. Tumalon ito ng malakas sa kabumagsak malapit sa kinatatayuan ng magkaibigan. Susugod na sana si Rebecca pero mabilis na iniharang ni Edgardo ang kanyang braso bago nagsalita. Rebecca, kung hindi mo mamasamain pwede bang ipaubaya mo na lamang sa akin ang haring gabunan na iyan? Huwag kang mag-alala dahil pagkatapos ko siyang pugutan ng ulo ay ibibigay ko sa iyo ang kanyang puso. Seryosong paghingi ng pabor ni Edgardo sa binatang puting gabunan. Mataman namang tiningnan ni Rebecca ang binatang magsasaka at nang mabanaag niyang seryoso ito sa kanyang mga binitawang salita, ay huminga ito ng malalim sa katumango. Pero siguruhin mong matatalo mo siya sa laban ha Edgardo, dahil kapag nakita kong magigipit ka sa laban, ay hindi ako magdadalawang isip na makialam. Tugon naman ni Rebecca. Tumango lamang si Edgardo sa ngumiti. Hinawakan sa balikat at binatang gabunan, saka naglakad na ng marahan palapit kay Tandang Selo. Magsasalita pa sana ang matandang hari, pero hindi natuloy dahil bigla na lamang nagpakawala ng malakas na pagsuntok si Edgardo. Mabuti na lamang at nagawa pang sanggahin ni Tandang Selo ang pag-ataking iyon ng binatang magsasaka. Pero dahil sa tindi ng puwersa ay nasaktan pa rin ang matandang aswang. Nang alisin nito ang nakaharang niyang mga braso sa mukha, ay ganun na lamang ang naramdaman niyang hilakbot nang lumantad sa kanyang harapan si Edgardo na nag-aalab ang mga matang muling nagpakawala ng isa na namang pagsugod. Tagumpay na napatamaan ng binata sa mukha ang haring gabunan na kaagad nabuwal sa lupa. Imposible, nasabi pa ng hari, pero iyon na pala ang huli niyang sasabihin dahil malakas siyang sinipa ni Edgardo sa mukha dahilan para muli itong tumilapon ng may kalayuan. Sa lakas ng sipang natanggap ay hindi na nakakilos pa si Datu Rahim. Nanginginig sa takot na lamang niyang pinagmamasdan ang binata na nasa ere at pabulusok na pabagsak sa kanyang kinahihigaan. Halos isuka ng haring gabunan ang kanyang mga laman loob dahil sa bigat ng pagkakatapak ni Temgong sa kanyang tiyan at sa huli ay hindi na nito nakayanan kaya binawian na siya ng buhay. Hindi naman makapaniwala si Rebecca sa ipinamalas na lakas ni Edgardo. Aminado siya na maski nasaan yung puting gabunan, na siya ay hindi niya kayang tapatan ang lakas ng binatang magsasaka. Napapailing na lamang niyang pinapanood si Edgardo na marahang naglalakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Grabe! Hindi mo man lang pinagbigyan magpakitang gilas si Tandang Selo. Ang lupit mo Edgardo, aniya sabay tapik sa balikat ng binata. Tama na yung nagyabang siya kanina. Hindi ko na pinagbigyan na magamit niya sa akin ang pagiging matandang gabunan niya, kaya tinuluyan ko na kaagad. Tara na, uwi na tayo. Nagutom tuloy ako. Tugon ni Edgardo na nagpatiuna pang naglakad na tila walang nangyari. Napangiti na lamang si Rebecca, nakakamot-kamot sa ulo na kaagad namang sumunod 10 ng natitirang harimodon at bangkilan. Natapos ang gabing iyon na walang nakakaalam sa labanang nangyari.
Pinili na lamang ding itago ni Edgardo ang lahat para na rin sa kaligtasan ng naiwang mga aswang sa pamumuno ng kaibigan niyang si Rebecca. Naging mapayapa na din ang pamumuhay ng lahat. Sumunod naman si Edgardo sa yapak ng kanyang lolo Valentino bilang isang magaling na mga gamot sa tulong na rin ng pinakaiingatan niyang mutya ng puting kalabaw. Kung nagustuhan niyo ang ating kwento, maaari sana mag-subscribe, like, and share na din. Maraming salamat po.